Every little change na nagbago sa kanyang routine, matatanong mo yan kung bakit. Nagsasabi kaya siya ng totoo? Sinasabi niya kaya ang lahat sa akin? Nagiging paranoid ka na. Ayaw mo naman talaga na maging mapanghinala ka. Pero anong gagawin mo? Maitim ba skin? Underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po bang makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, huwag nyo na rin po sanang kalimutan i-like and i-follow ang ating Facebook page official and also ang ating TikTok account, Cheryl Ting. Maraming salamat po. And for today's video, let's talk about when your partner cheats, how much you want to stay. Niloko ka na ba ng partner mo? When your partner cheats, everything changed. Yes, lahat nagbabago once na ikaw ay niloko na ng partner mo. No matter how much you want to go back dun sa dati ninyong nakagawian, hindi na yan babalik. Tawanan ninyo the security and the peace of mind. Yan yung mga bagay na mawawala sa'yo kapag ka niloko ka ng partner mo. It's just not the same anymore. Andyan yung doubt, pag-aatubili na baka ulitin niya uli ito sa'yo. Yung trust, dahilan kung bakit yung relationship nyo ay matibay, yung relationship nyo ay masaya, kung bakit kayo magkasama, nag-shattered na yan. At kahit na anong gawin mo, to pick up the pieces para mabuo uli yan, hindi na yan mangyayari. May lamat na yan. They never seem to fit the way they used to be. Marami pong nagsistay sa relationship kahit na niloko na sila or minsan paulit-ulit na silang niloko ng mga partner nila. Dahil yan, sa number 1, you choose to stay. Siyempre, kaya ka nga nandyan eh. Kasi binigyan mo siya ng another chance. Hindi dahil madali, dahil naniniwala ka sa pagmamahal mo sa kanya. Pinaglalaban mo yung family na binuo mo, yung buhay na iniisip mo na mararating ninyo, and maybe part of you, iniisip mo na pwedeng magbago siya at maging tulad uli siya ng dati. But kadalasan, instead of healing, mas nagiging palaban ka. It feels that you're just constantly fighting. Fighting with them, fighting with yourself, and fighting the thoughts na nandyan sa head mo. That won't let you rest. Number 2, kapag ka nag-cheat na ang partner mo, everything na late ang reply niya, every time na wala siya sa tabi mo, mag-aalala ka. Every little change na nagbago sa kanyang routine, matatanong mo yan kung bakit. Nagsasabi kaya siya ng totoo? Sinasabi niya kaya ang lahat sa akin? Nagiging paranoid ka na. Or baka naman may tinatago siya. Ayaw mo naman talaga na maging mapanghinala ka. Pero anong gagawin mo kung naranasan mo na ang betrayal sa piling niya? How do you trust someone who has already proven that they can lie to you? Ang hirap patunayan na ang kasama mo ngayon ay totoo sa'yo kung ilang beses na siyang nagsinungaling sa'yo. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang-lalaki. Another thing, exhausted. Yung constant emotional battle, unti-unti kang nauubos niyan. Sinusubukan mong mag-forgive, pero paulit-ulit na nagpi-play sa isip mo yung ginawa niya sa'yo. Na-poison na yung isip mo nung mali at panglulokong ginawa niya sa'yo. Yung mga simple na argument, nagiging malaking issue sa inyong dalawa. At yung pinaka-root nun, yun yung nakakasakit sa'yo. Tapos iisipin niya at ipapakita niya sa'yo na bakit hindi ka makapag-move on. Bakit hanggang ngayon paulit-ulit ka. Hindi yan tungkol lang sa ginawa niya. But it's about the way they change you. Ikaw ang nagbago. At kailanman, hindi na babalik yung tiwala na binigay mo sa kanya. Bakit? Kasi nawala na yung sense of security na kinuha niya sa'yo. Yung pakiramdam na hindi ka enough para sa kanya. Isa yan sa mga mararamdaman mo kapag nagstay ka pa dyan sa cheating partner mo. So, tanungin mo yung sarili mo.
Is love or relationship supposed like this? Ito ba talaga yung tamang pagpili ko? Ito ba talaga yung tamang desisyon ko ang magstay sa kanya? Or maybe you're just holding on to someone or something na hindi na nag-exist. They say, time heals all wounds. Ano? Tama naman palagi namang sinasabi natin yan. Paano kung yung oras pala or yung panahon palang ibinibigay mo sa kanya, habang ipinagkakaloob mo sa kanya to, lumalayo naman yung kalooban mo sa kanya. Unti-unting nawawala yung pagmamahal mo sa kanya. And some wounds never really fade. Bumabalik ba talaga ang tiwalang nasira after betrayal? Or kinakailangan mo na talagang mag-walk away para maibalik sa'yo ang peace of mind at mahanap mo ito ng tuluyan. Hindi lahat ng desisyon natin sa buhay ay makakabuti para sa atin. Madalas, mas pinipili natin na makabuti sa iba or sa paningin ng iba. Pero minsan nakakalimutan mo na yung halaga mo sa mundong ito. So, always think about it. If you stay or you walk away. So, may natutunan ka ba or nakuhang tips sa mga napag-usapan natin ngayon about cheating? And if you say yes, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan natin sa tingin mong matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!